nangyari? Tay! Tatagan mo yung loob mo, anak. Tama na. Sakit na, Tay! Diyos ko. Tulungan mo, anak ko. Ang sakit na talaga, Tay! Anak. Ah! Anak. Ayoko na! Ikaw na muna bahala sa kapatid mo. Tawagan mo ko agad pag sinumpong. Kailangan ko higit na magtrabaho para sa kapatid mo ngayon. Ay, hindi na natin kayang gastusin sa doktor. Doktor nga, wala nang magawa. Hayaan na natin si Ryan, hindi na gagaling yan. Gusto bang mangyari, ha? Hayaan na lang natin mamatay ang kapatid mo. Wala kang malasakit sa kapatid mo. Walang karapatan na taningan ng kahit sinong doktor ang kapatid mo. Dahil hindi sa Diyos. At ikaw, kung hindi mo kayang alagaan ang kapatid mo, sabihin mo lang. Diyos ko, hanggang kailan pahihirapan ng sakit na ito ang anak ko? Bakit siya pa ang nagkasakit ng ganito? Naniniwala akong higit na makapangyarihan ka. Huwag mong pabayaan ang anak ko. Parang awa mo na, Diyos ko. Hello? Magandang umaga po, sir. Opo, kadarating ko lang po dito sa parking area. Opo, sir. Diretso po akong opisina. Paano po yung i-deliver pong gamot? Okay po. Sige po. Diretso na po akong opisina. Albert, pumasok ka. Sir, magandang araw po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Albert, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa'yo. Actually, pinatawag kita upang pumirma sa termination paper mo ngayon. Po? Bakit po? May nagawa po ba akong malis trabaho, sir? Kailangan ko po ng trabaho ngayon. Baka pwede pong maayos pa ito, sir. Albert, malaki ang nalugi sa ating kumpanya. At hindi lihit sa iyong kaalaman, kinakailangan nating magtanggal ng ibang trabahador para maisalba na higit sa nakakarami. Totoo na maganda ang record mo sa trabaho. Wala kang naging problema. Maayos. Mapagkakatiwalaan ka. In fact, saka sa mga empleyadong matagal sa kumpanyang ito. Pero ang ikinalulungkot ko, ayaw ko na mawalan ka ng trabaho. Pero, kung hindi kami magtatanggal, lahat kayo dito at buong
kumpanya mawawala. Sir, kahit bawasan na lang po ninyo ang sweldo ko. Basta may trabaho lang po ako. Kailangan lang po talaga ng anak ko ng pambili ng gamot at pambayad sa ospital, sir. Maawa po kayo. Kailangan po ng pamilya ko ng suporta sa pinansyal, sir. I'm sorry, Herbert. Wala akong magagawa. Utos ito ng nakakataas sa atin. Kaya nandito yung papel mo, napipirmahan mo. Bukas, hindi ka napapasok. Huwag kang mag-alala. Ayusin namin ang termination pay mo. Pag nakabawi ang kumpanya, ako mismo ang magbabalik sa iyo sa trabaho. Sige po, boss. Naalis na po ako. Andiyan po pala kayo, Pastor. Yan ang Diyos, Brother Herbert. Napadalaw ako rito sa inyo dahil nalaman ko ang nangyari sa inyong anak. Bakit po nangyari sa amin ito? Bakit po hinayaan kami ng Diyos na maghihirap kami ng ganito? Naglilingkod naman po ako. Nananalangin naman po ako. Pero bakit po? Parang hindi ako pinakikinggan ng Diyos. Kulang pa ba ang paglilingkod ko sa Kanya? Nagkulang po ba ako sa Diyos? Bakit po pinarurusahan maging ang anak ko? At gayon po, wala din akong trabaho. Nalugi po ang kumpanyang pinapasukan ko. Yung kaunting pag-asa ko na pangsuporta sa gamot ng anak ko ay nawala pa. Brother Herbert, alam mo kung minsan kasi may mga pangyayaring hindi natin maunawaan o kaya dumarating sa ating buhay na pangyayari, ngunit Brad, sa likod nito ay may magandang layunin ng Diyos. Kung ikaw man nakakaranas ka man ng mga ganong uri, ay ang kinakailangan dyan, kapatid na Herbert, ay magkaroon tayo ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Totoo, sa ating buhay, marami tayong daranasin. Katulad niyan ngayon, yung nangyayari sa iyong buhay. Marahil dahil ito ang higit na makakabuti sa Kanya, Brad, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang mga pagsubok ay lilipas. At kung masusumpungan tayong hindi natitinag sa ating pananampalataya, Diyos na lang ang gagawang makapangyarihan sa buhay mo. Basta't magtiwala lang tayo sa magagawa ng Diyos at sumampalataya. Higit sa lahat, Brad, tayo ay manalangin. Yan lang po ang lagi nating ipamagitan sa Diyos. Salamat po, Pastor. Walang anuman, Brad. Basta lagi lamang tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos. Bago ako umalis, Brother Herbert, gusto ko munang ipanalangin ng inyong anak. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, amin pong ipinamamagitan sa iyo ang anak ng aking kapatid na Herbert. Na kung anuman dakilang Diyos ang iyong kalooban, ay siya mong papangyarihin. Ito po ang aming kahilingan sa iyo at pagpalain mo po ang sambahayan ng aking kapatid na Herbert. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, Brad. Alis na po ako. Ryan? Ano nangyari sa'yo, Ryan? Tol! Tol! Ryan!
Hello? Hello? Ano? Si Ryan? Ano nangyari kay Ryan? Anak! Ano nangyari kay Ryan? Tay, si Ryan! Patay na! Ano? Ryan! Ano nangyari sa'yo, anak ko? Sa'yo, anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak, nasaan ka man ngayon? Alam kong maligaya ka na sa piling ng Panginoon. Diyos ko, patawarin mo po ako kung nasumpungan mo ako sa pag-aalinlangan. Subalit gayong paman, nagpapasalamat po ako sa iyo dahil ang iyong mga salita ay patuloy na umabot sa akin. Salamat po dahil sa likod ng mga pagsubok, alam kong hindi ako nag-iisa. Dahil andyan ka, karanasan ko ang iyong gabay. Dalangin ko po sa iyo, samahan at higit mo pang patatagin ang aking paglilingkod at pananampalataya. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Maaaring sinubok ng Diyos ang aking pananampalataya. Nawalan ako ng anak at dumanas ng kawalan sa panahon ng aking pangangailangan. Ngunit isang bagay ang pinangahawakan ko. Ang Diyos na tumawag sa akin, ang siyang maglalaan sa akin ng tagumpay. Minsan, dumarating tayo sa mga pagsubok na minsan akala natin hindi na natin kaya. Subalit sa panahon na akala natin hindi na natin kaya, doon naman natin mararanasan ang kamay ng Diyos na di nakikita, na siyang magbabangon sa atin upang higit na maging matatag sa buhay at sa pananampalataya. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang